what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so eto na naman tayo mga kababayan para sa isa na namang reaction video at ating pag-uusapan mga kababayan. Ito pong isang nakakagulat na balita po mga kababayan na siguradong aayawan po ng mga DDS. Actually, galit na galit sila dito sa balita na to mga kababayan dahil nasupalpal po sila at talaga namang pahiyang-pahiya po sila dito mga kababayan. Dahil mayroon pong ginawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na isang bagay na siguradong ikagagalit po nila. Okay, so yan ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo pag may mga latest video upload tayo. Okay? At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo mga kababayan sa Amerika, sa Canada, doon sa mga nagko-comment sa atin dyan, na mga nasa Singapore, Hong Kong, sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, eto na. Pag-usapan natin to mga kababayan dahil marami pong galit na galit dito sa ginawa na to ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga po mga kababayan, yung 20 pesos per kilo na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagtagumpay. Diba? Ayaw na ayaw nila magtagumpay yan, mga kababayan. Bakit kamo? Kasi, pag nagtagumpay yang 20 pesos per kilo na bigas na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, siguradong masasampal sila ng katotohanan. Dahil sabi nila, hindi daw po kaya yan ng ating gobyerno. Binatikos nila, sinabi na panghayop lang daw yung bigas na yan. Kayo po ba, mga kababayan, ay naniniwala na kaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang proyektong ito? Naniniwala ba kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Pa-comment po dyan sa ibaba. Alright? Matapos nga nilang batikusin itong 20 pesos per kilo na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nilang hanggang kampanya lang yang 20 pesos per kilo na bigas na yan. Ginagamit lang yan para sa kampanya. Pero muli mga kababayan, makikita natin na yung pong 20 pesos na yan na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bigas. Ipinagpatuloy po yan. Sa kabila po ng pagbabatikos nila, sa kabila ng sinasabi nilang gagamitin na yan sa politika, eto na. After ng eleksyon, 13 mga kababayan, nakaraan ay ipinagpatuloy po yan at minomonitor natin yan ng dire-diretso dahil magpasa hanggang ngayon po, ay tuloy-tuloy yung 20 pesos per kilo na bigas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so eto na yan mga babayan. Panoorin natin etong mga balita na to. Let's go. At samantala, hindi lang resulta ng halalan ang inabangan ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Cebu, kundi pagpapatuloy ng benta ng 20 pesos na bigas ng pamalaan. Ang nila malaking tulong ito sa kanilang gastusin at hindi rin sila nabigo sa kalidad ng naturang mga bigas. Hindi sila nabigo sa kalidad ng naturang bigas mga kababayan. Diba? Marami nga nagsasabi na magandang klase raw yung bigas. Hindi daw po yung kagaya ng sinasabi nila na 20 pesos na bigas na yan ay panghayop po. Kagaya ng sinabi ng ating Vice President Sara Duterte. Actually, medyo nasaktan din ako doon sa kanyang sinabi na yon. Dahil paano naman? Yung mga kababayan natin na bumibili niyan. Bumibili kami ng murang bigas Diba? Bakit hindi? Kung kaya naman bumili, bakit hindi? Diba? Kaya lang, merong may requirements.
Di ba, mga kababayan? Kailangan sila yung mauna. Kaya, so, yung mga kagaya natin na medyo nakakaangat ng konti, no, na kaya sanang bumili rin at gusto rin bumili ng ganyang bigas, wala tayong magagawa. Kailangan mauna, no, yung mga senior citizen, yung mga ganyan, yung mga PWD, hayaan na natin sa kanila yan. Dahil mas priority sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Si Jesse Atienza sa sentro ng balita. Ginagsa ng mga mamimili sa bayan ng Katmon sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong. Grabe, maputi naman, no? Oh, makikita ninyo dito sa video na to, mga babae. Maputi siya. Hindi siya yung maitim, di ba? Magandang klase. Kasi kung hindi magandang klase yan, hindi nabibili at pipila yung mga yan eh. Di ba? Nakita nila magandang klase yung bigas. Kaya dinudumog po yan, no, ng mga tao. Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kanila, hindi sila binigo ng pamahalaan dahil sa maputi at dekalidad na murang bigas ng National Food Authority na kanilang mabibili. Lindot ng bugas, sir. Lindot. Murang Palawan. Klase sa bugas. Mo makaprepit ang lesodan, pwede nagbuwan. Si Nanay Villarosa, 10 kilong bigas din ang binili para sa kanilang buong pamilya. Wow. Nagpasalamat din siya sa Pangulo dahil malaking tulong ang murang presyo ng bigas na maibsan kahit papano ang kanilang gastusin. Kanang nalipay ni nga na itag 20 nga bugas kag adto sa sindahan mahal man tag 40 50 ka pen. Malaking katipiran yan, mga kababayan, no? Napakalaking tulong niyan para sa ating mga kababayan, di ba? Ayun na nga klase. May ni klase kay nini. Oh, magandang klase po ito. Kasi malinis at walang putol. Ibig sabihin, hindi durog yung butil ng bigas, mga kababayan. Di ba? Magandang klase kasi buo eh. Di ba? Mismo siya sa dati, wala putol. Salamat President Bongbong Marcos nga nakakuan sa imo mga bugas nga barato. Dako kay Dako itabang namo sa mga kabos. Ayon sa tanggapan ng Department of Agriculture ng bayan ng Katmon, nasa halos 2,000 individual na ang nakabili ng murang bigas. Grabe. Daghan kaayo sir ang gusto gid mo abil. Ang tanan taga Katmon mura gusto gyud kay nagpost ko gahapon, porting daghana gyud ang ni comment nagkuan sa kuan sa Messenger nangutana kung makabayil pa. Hantod sa hapon, kung hantod maurot mi. Oh, hanggang hapon, tuloy-tuloy po ang pagbebenta namin dito kasi 150 sacks po ito. No? May stock tayo, mga kababayan, no? May stock ng bigas na ibinebenta. 'Di ba? Amo ang stocks karon 150 stocks raman ni ang karon nakuha nila gahapon. Then pero napa mi hino ikuha unon dito. Nga 283 sacks to pa sa NFA warehouse. Oh, may kukunin pa raw na 283 sacks sa NFA warehouse, mga kababayan. 'Di ba? Sa mga susunod na araw, inaasahang mas maraming mga bayan at lungsod na ang magbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas para mas marami sa ating mga kababayan ang makakatikim ng pangakong tinupad ng Pangulo. Yan, di ba? Pangakong tinupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Samantala, target ng Department of Agriculture na paabutin pa hanggang sa higit 4 na po ang bilang ng kadiwa ng Pangulo sa Luzon na magbebenta ng 20 pesos na bigas ngayong Mayo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, ang 32 kadiwa centers ay unang bahagi pa lang ng bentahan dito sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Tinitingnan aniya ngayon kung paano ang magiging distribusyon sa 10 pang karagdagang kadiwa sites sa susunod na linggo. Bukod dito, target din umano ng DA na magkaroon ng karagdagang 20 sites para sa 20 bigas meron na program ng pamahalaan. Grabe, mga babayan, no? Palalawigin pa, no, at palalawakin pa, mga kababayan, yung pong proyekto na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Talaga namang nandyan ang serbisyo, mga kababayan.
ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? At ito nga Handa na ang Department of tinesting pa yan mga kababayan, no, ng Department of Agriculture. Ito mga kababayan, panoorin natin. Agriculture para sa formal na paglulunsad ng benteng bigas. Mayroon na program sa Metro Manila. Ikinatuwa naman ng mga mamimili ang pagsisimula ng programa. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita, live. Angelique, 70 sako ng NFA rice ang hinanda ng Department of Agriculture para sa formal na paglulunsad ng benteng bigas. Meron na program sa Metro Manila at sa mga karatig na lugar. Talaga namang pinilahan ng mga miyembro ng vulnerable sectors kabilang ng benepisyaryo na 4Ps, senior citizen, may kapansanan at solo parent ang 20 pesos na bigas. 25% broken na NFA rice ang ibinibenta ng 20 pesos. 248,000 bags non-stock sa NFA rice sa Metro Manila na ang nakalaan para sa programa. Grabe, 32 na kadiwa size na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Tuloy-tuloy naman ang pamimili ng NFA ng mga palay sa mga magsasaka. Yun yung maganda doon mga kababayan. No? Yung sinasabi nila mga kababayan na apektado, no, yung mga magsasaka, no, sa pagbebenta nila ng mga palay, yung NFA na yung bumili. Ito yung sinasabi natin dati. No? Ito yung matagal na nating sinasabi mga kababayan. No? Na ang gobyerno dapat dumiretso tayo doon sa mga magsasaka mismo. No, kung kayang mag-provide ng gobyerno ng mga pamprocess ng bigas na ipinapahiram sa mga warehouse, bakit hindi tayo mismo o yung gobyerno mismo ang bumili ng mga palay, no, direct sa mga magsasaka at gobyerno mismo yung magproseso, no, ng mga palay na yon para mas bumaba ang presyo ng bigas dito sa ating bansa. 'Di ba? Mas maganda 'yon. No? Hindi lang natin nabigyan ng magandang klaseng bigas ang ating mga kababayan, mas murang bigas, mga kababayan, no, bagkus na tulungan pa natin, no, ng ating gobyerno yung pong mga local farmers natin, yung mga magbubukid natin dyan, yung mga nagtatanim ng palay dyan. Di ba? Yun yung mas magandang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na dapat, no, sana yan yung makita natin sa mga susunod, no, na araw, sa mga susunod na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so tuloy natin to. Habang 35,000 sacks na ang i-deliver sa Cebu. Ayon sa DA, may mga orders na silang natanggap sa iba pang mga lalawigan sa Visayas para sa 20 bigas meron na program. Tiniyak ng DA na sapat ang bigas para sa demand ng mga mamimili. Ikinatuwa ng mga mamimili ang programa ng Pangulo sa tulong ng DA para gawing posible ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Malaking naitipid ko sa Malaki bigas. talaga. Pang-ulam na yung natira. Natupad na rin yung pangako ni Marcos na 20. Angelique, ito nga yung munting salo-salo na inihanda ng Department of Agriculture para matikman ng mga mamimili yung kalidad ng 20 pesos kada kilo na bigas. Merong okra, may eggplant, may kamatis at may iba't ibang klase ng karne. Pinoy na Pinoy, di ba? Ngayon titikman natin itong kanin pa lang na NFA rice. Ayan, kung titignan natin siya, Angelique, maputi siya, tsaka malambot din. Kahit kanina pa ito niluto, pero nananatili pa rin na malambot yung kalidad nitong NFA rice. Kung ikukumpara natin siya sa ibang klase ng kanin, Angelique, para siyang yung well-milled rice na nabibili natin sa palengke at maaari rin siyang maipangtapat doon sa 45 pesos sa premium rice. Medyo maliliit lang yung butil niya, pero kung swak naman ito sa budget ng mga mamimili at saka masarap. Ito na nga yung patunay, Angelique, na maganda yung kalidad ng ibinebenta ng NFA rice. Angelique? Okay, mukhang masarap ha. Dalan mo kami mamaya. Maraming salamat, Vel. Okay, so yan mga kababayan, no? Grabe to. Siguradong iinit na naman ang uusok ang ilong ng mga DDS dito. Ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, palakpakan natin ang pag-iinit ng kanilang mga tumbong. No?
Uusok ang ilong ng mga yan. Kasi natupad ng Pangulo natin yung 20 pesos per kilo ng bigas, pero baliwala yan sa kanila, mga kababayan. No? Mababaliwala sa kanila yan. Hindi na nila iisipin yan. No, dahil ang importante sa kanila, mga kababayan, ay maisalba yung kanilang mga puon. Ganyan po sila, mga kababayan, kaya palakpakan po natin sila. Okay, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Amen.